Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lino, taong 1980, Culion, Palawan. Nang mga panong ito nagtatrabaho bilang nurse itong si Lino, na destino sa isla ng Culion kung saan dinadala ang mga taong may ketong. Alam ng binata na delikado ang trabaho dahil maaari siyang mahawaan ng sakit. Ngunit dahil malaki ang sahod, kinagat niya ang alok. Mataas ang pangarap ni Lino para sa mga kapatid at mga magulang, kaya pinagtiyagaan nito ang trabaho. Kaso nga lang ang hindi alam ng binata, sa lugar na ito magbabago ang kanyang buhay at paniniwala. Si Lino ang tipo ng taong hindi naniniwala sa isang bagay kung wala namang pruweba. Hanggat walang sayantipikong paliwanag, hinding-hindi niya ito paniniwalaan. Ngunit isang matanda ang nagpabago ng lahat ng ito. Nadestino ang binata sa isang partikular na pangkat, kung saan nabibilang ang isang matanda na nagngangalang Hezekias. Nang dumating si Lino sa isla ay magaling na ang matanda, pero hindi na ito umalis sa lugar. Minsang kinausap ni Lino si Tatang Hezekias at ang dahilan nito, wala na siyang babalikang pamilya sa pinanggalingang lugar. Mabait at kahit papano, nakakatulong ang matanda sa mga kapwa nito pasyente. Binigyan ng sariling kubo ang matanda at sa likod nito may maliit na hardin ang matanda na may mga tanim na halamang gamot at kaunting gulay. Naging mabuting magkaibigan si Lino at ang matanda. Ang tanging hindi nila mapagkasunduan ay ang paniniwala. Si Tatang Hezekias, relihiyosong tao, dating albularyo, at bago nagkasakit, ayon sa matanda hindi ketong ang naramdaman niya. Gawa ito ng isang malakas na mambabarang. Tatang, ano po bang ginagawa niyo bago ka nagkaketong? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi ketong ang sakit ko. Gawa ito ng isang mambabarang. Nagtanim siya ng mga insekto sa katawan ko na unti-unting kumain ng mga laman at malalambot na buto. Tatang, hindi totoo ang mga mambabarang. Wala namang sapat na batayan na umiiral sila sa mundo natin. Ketong po ang naging sakit nyo. Naipapaliwanag ng siyensya at may mga sintomas na makakapagpatunay nito. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo, Leno. Basta alam ko sa sarili ko kung ano ang totoong dahilan ng pagkakasakit ko. Ay nako, pagtatalunan na naman natin yan mamaya. Sige na nga ho. Maiwan ko na kayo, may gagawin pa ako. Buti alam mo. Dito ka na magapunan mamaya, Leno. Sige po. Gusto kong kumain ng sariwang gulay eh. Pag-uusap ng dalawa. Ang gawain ni Lino sa araw-araw bilang nurse, mag-ikot sa buong paligid, magbigay ng gamot sa mga pasyenteng naroon. 4 silang magkakasama sa lugar, kasama ang ama ng binata. Nagtatrabaho ito bilang hardinero at ang tanging tao na pwedeng maglabas-masok sa isla. Sa mga hindi nakakalam, ang isla ng Culion hiwalay sa mismong kapuluan ng probinsya ng Palawan. Pinili ang lugar na ito dahil sa kanyang lokasyon at upang maiwasan ang paglaganap ng mikrobyo na dala ng mga pasyente. Tatay, hanggang ngayon ba, ginagapas mo pa rin yung mga kugon dyan? Ang tagal na niyan ah. Habang tumatagal, lalo silang dumadami. Mas mabuti nga sigurong sunugin na lang ang mga to. Delikado tay, masyadong malakas ang hangin dito sa isla. Baka madamay ang mga pasilidad. Nga pala, luluwas ako sa Kapitolyo. Meron ka bang ipapabili? Wala naman tay. Ikumusta mo na lang ako kay nanay pag nakauwi na sa atin. O sige, walang problema. Maalala ko, hindi ba nagtatanim ng mga halamang gamot si Tatang Hezekias? Maaari mo ba ako ikuha ng para sa ubo? O sige po tay, mamaya dadaan na lang ako sa kubo niyo.
Ito ang laging tagpo sa isla. Sa tuwing luluwas ng Kapitolyo si Mang Berhel, nagdadala ito ng mga halamang gamot mula sa hardin ni Mang Hesekias. Madalas ding magkausap ang dalawa, lalo na tuwing babalik si Mang Berhel mula sa Kapitolyo. Nagdadala ng alak at sariwang isda para pang ulam at pangpulutan. Hindi gaya na Lino, kahit papano may alam si Mang Berhel sa mga bagay-bagay na sinasabi ni Tatang Hesekias. Kaya mas matagal silang nagkakausap. At kung minsan, kahit ubos na ang inumin, patuloy pa rin ang kwentuhan nila. Alam mo, Manong Lino, nagtataka ako sa'yo eh. Sa tanda mong yan ni minsan, hindi pa kita nakitang nalasing. Simula nang gumaling ang sakit mo, hindi ka na nagkakasakit kahit simpleng ubo lang. Yan ang sekreto ng mga aral na natutunan ko, Berhel. Gusto ko din sanang ituro kay Lino, kaso hindi naman siya naniniwala. At hindi ko rin naman pwedeng ituro sa'yo dahil masyado ka nang matanda para doon. Ano po bang aral yan, Manong? Masyadong komplikado ko, ipapaliwanag ko lang sa'yo. Sandali, may kukunin ako. Pumasok ang matanda sa loob ng kubo at nang lumabas, meron siyang dalang mga libro. Ano po tong mga libro, Manong? Ang mga yan ay kasulatan mula sa aking mga naging guro. Silang nagturo sa akin kung paanong gagamitin ang mga orasyong nakapaloob sa 4 na aklat na yan. Biglang nabalot ng kuryosidad si Mang Berhel, kaya sinimulan itong basahin. Sa kasamaang palad, napakadilim sa lugar at tanging maliit na gasera lang ang nagsisilbing ilaw. Teka lang po hindi ko masyadong mabasa kasi madilim. Hindi naman kita pinipilit na basahin ang mga yan. Kung gusto mo, bumalik ka bukas. Nakaramdam ng antok si Mang Berhel, kaya nagpaalam na ito upang magpahinga. Kinabukasan matapos ang trabaho, muling bumalik ang Ginoo sa kubo ng matanda. Mukhang alam ko na kung bakit ka nandito. Sandali lang, kukunin ko mga libro. Pumasok ang matanda sa kubo at nang lumabas, dala niya ang mga aklat. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kaba si Mang Berhel. Kinuha nito ang isa sa mga aklat at sinimulang basahin. Habang nagbabasa ang Ginoo, ipinaliwanag ni Tatang Hesekias ang nilalaman ng kanyang mga binabasa. Ang aklat na hawak ni Mang Berhel naglalaman ng mga pamamaraan sa panggagamot, mga orasyon para magtanggal ng sakit sa katawan at kahit paglunas sa malalaking karamdaman. Nagtataka ako, Manong, kung talagang nakakagamot tong mga dasal na to ng karamdaman. Bakit hindi mo ginamit sa mga taong may sakit dito? Pwede ko namang gamitin, kaso nasa tao ang problema. Sa ganitong larangan, paniniwala ang pinakamahalagang aspeto. Mahirap gamutin ang isang taong walang paniniwala. Tama ka naman, Tatang. Nasa tao nga naman kung maniniwala sila o hindi. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating si Lino. Nakita nito ang 4 na aklat. At dahil mahilig magbasa ang binata, dinampot niya ang mga aklat na naglalaman ng mga aral tungkol sa mga engkanto. May mga ganitong uri ka pala ng aklat, Tatang Hesekias? Teka, parang sulat kamay lang ang mga to . Huwag mo sabihin ikaw yung gumawa ng mga aklat. Hindi ako gumawa ng mga aklat na yan. Ipinamana sa akin ng naging guro ko. Hindi ko alam kung sino talaga ang may akda ng mga yan. Lino, bakit hindi mo nalang basahin? Para kahit papano, meron kang ideya sa mga sinasabi ko sa'yo. Wala naman sigurong masama kung babasahin ko mga to.
Pero maiba ako. May pasyente kasi nakakarating lang. Medyo mahirap kausapin eh. Ayaw niyang lapitan siya ng mga doktor. Tatang, baka pwede mo akong tulungan. O siya, sige. Wala naman ako ginagawa eh. Nasaan ba ang pasyente? Naroon po sa kabilang gusali. Tara, puntahan po natin. Habang naglalakad papunta sa kabilang gusali, narinig ng mga ito ang sigaw ng pasyente. Bakit nagwawala ang pasyente nyo? Sapilitan ba siyang dinala dito? Hindi naman po. Nanggaling sa Maynila ang pasyente. Simula nang dalhin siya dito, hindi na maganda ang kinilos niya. Hindi sigurado ang mga doktor doon kung talagang ketong ang sakit eh. Pero kinakikitaan ng mga sintomas, kaya minabuti ng mga doktor na ipadala dito. Ganun ba? Sandali lang. Antayin mo muna ako dito. Hanggat maaari, paalisin mo muna yung mga kasama mo. Dali-daling umalis ang matanda papunta sa kubo. At nang bumalik, may dalang maliit na patpat. Anong gagawin mo sa patpat na yan? Manood ka na lang para malaman mo kung ano ang gagawin ko. Naku tatang, baka mapahamak tayo niyan ha. Magtiwala ka lang, akong bahala, at isa pa. Kaya ko nga pinalis yung mga kasama mo dahil ayoko makita nila ang gagawin ko. Eh bakit po ba tatang? Ano po ba sa tingin mo mangyayari? Hindi ka rin maniniwala kung sasabihin ko sa'yo. Kaya ang mabuti pa manood ka na lang na ikaw mismo makakita. Hindi na nagtanong pa si Lino. Hinayaan nito ang matanda sa kung ano ang gagawin. Pagpasok ng silid, tumayo si Mang Hezekias sa harapan ng pasyente. Tumigil ito sa kakasigaw. Pinagmasdan ng matanda. Laking gulat ni Lino dahil bigla itong umiyak at nagmakaawa. Pakiusap tatang, tulungan niyo po ako. Hindi ko po kaya ang parusang binibigay sa akin. Sabihin mo, iha, ano bang ginawa sa'yo? Tanong ni Tatang Hezekias. Naupo ito sa tabi ng dalaga. Nagsimulang magtanong. Nagtanim siya ng insekto sa buong katawan ko eh. Wika ng pasyente. Dito nagtaka si Lino dahil hindi naman makausap ng matino ang dalaga habang binabiyahe papunta sa isla. Paano mo siya nakakausap, tatang? Hindi nga halos nagsasalita yan habang nasa biyahe. Huwag ka munang maingay. Makinig ka lang. Sinabihan nito ang pasyente na ipagpatuloy ang kwento. Hindi naman nagdalawang isip ang dalaga. Una ay pinakilala ang sarili at sinabi kung ano ang dahilan kung bakit siya nagkaganon. Ayon sa dalaga, hindi niya alam ang dahilan kung bakit nangyari sa kanya ang ganito. Hindi niya alam kung anong uri ng sakit ang dumapo sa kanya. Sa pagpapatuloy ng dalaga, inamin nito na isang lalaki ang nangligaw sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito dahil lamang sa itsura. Ilang araw matapos niya itong tanggihan, nagsimula ng magkasugat ang balat. Ilang araw pa ang nakalipas, nagsipagputukan ang mga bukol hanggang sa parabang nabubulok na ang kanyang katawan. Batay sa kwento mo, iha, isang uri ng barang ang ginawa sa'yo ng taong yon. Wika ni Mang Hezekias. Umalma si Lino dahil alam nito. May mga pagsusuri na ginawa ang mga doktor. Napatunayang ketong ang sakit. Barang, Manong, may mga sintomas ng ketong na nakita sa kanya. Kaya hindi tayo pwede... Teka, anong ginawa mo, Manong? Huwag mo siyang hahawakan kung ayaw mong mahawa sa kanya. Tumahimik ka, Lino. Ang batayan mo ay para lang sa pisikal na mundo. Hindi nyo isinasaalang-alang ang spiritual na aspeto ng buhay. Kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, hindi kita pipilitin. Pero hayaan mo kong gamutin ang babaeng ito. Sinarado ni Lino ang pintuan at bintana para walang doktor na makapasok.
O sige Manong, sa pagkakataong to, hayaan ko kayo na gawin ang gusto niyo. Pero pagkatapos nito magpapatingin kayo sa doktor upang masiguro na hindi kayo nahawaan. Hindi na kailangan. Ngayon maupo ka sa sulok at manood. Iha, medyo masakit ang gagawin ko. Pero tiisin mo lang dahil para ito sa'yo. Naiintindihan ko po, Tatang. Tiniis ko ng ilang buwan ng hirap at sakit. Siguro, baliwala ang sakit na titiisin ko sa loob lamang ng ilang oras para lang po gumaling. Hanga ko sa lakas ng tiwala mo sa akin, Iha. Maiga ka. Ipikit ang iyong mga mata. Wika ni Tatang. Matapos ay nagsimula na itong mag-usal ng mga orasyon. Habang ang mga kamay nakatapat sa ulo ng dalaga, maya-maya pa ay nawalan ito ng malay. Nanlaki mga mata ni Lino dahil nagsimulang magtubig ang mga sugat ng dalaga at mula sa mga butas sa kanyang balat, naglabasan ang maliit na uod. Napapalunok ng laway si Lino. Ito ang unang beses niyang nakakita ng buhay na uod na lumalabas mula sa katawan ng isang buhay na tao. Gumapang ang mga ito sa kobrekama, pababa ng saig. Kaso nga lang hindi na ito nakakalayo dahil ilang segundo lang matapos lumabas sa katawan ng pasyente, kagad namamatay ang mga ito. Matapos ang halos isang oras ng pag-uusal ng dasal, huminto si Tatang Hezekias. Tumayo at nagpunas ng pawis. Ano po nangyayari, Tatang? Saan po nanggaling yung mga uod na yun? Nakita mo naman, hindi ba? Nanggaling sila sa katawan ng pasyente. Pero hindi pa ako tapos dahil siguradong nasa loob pa ng katawan niya ang uwag. Uwang, hindi ba isang uri ng salagubang yun? Tama ka. Nako naman Manong sa uod naniniwala ako. Pero sa uwang, parang imposible naman yatang. Alam kong hindi ka naniniwala. Kaya nga ang sinasabi ko sa'yo, manood ka. Baka sakaling kapag nakita mo, sa ganung paraan maniwala ka na totoo ang mga mambabarang. Nakita nito kung gaano kaseryoso ang mukha ng matanda. Kaya hindi na muli pang nagsalita si Lino. Muling bumalik si Tatang Hezekias sa pasyente. Ipinagpatuloy ang pag-uusal ng mga dasal. Sa pagkakataong iyon, nanginginig na ang katawan ng dalaga. Nakanganga ang bibig. Lino, halika. Tulungan mo kong itagilid ang katawan ng pasyente. Bilisan mo. Pero, wala akong dalang pamproteksyon sa kamay, Tatang. Baka mahawa ko. Magtiwala ka sa akin. Hindi ka mahahawa, Lino. Dahil kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ketong ang sakit ng pasyente. Napasigaw ng malakas si Tatang Hezekias. Kaya naman dali-daling kumilos si Lino upang tumulong. Pinatagilid nila ang katawan ng pasyente. Hindi makapaniwala si Lino nang makitang lumabas ang dalawang malaking uwang mula naman sa bunganga ng dalaga. Paanong nakapasok yung ganyang kalaking uwang sa katawan ng pasyente, Tatang? Sa pamamagitan ng salamangkang itim, Lino. Ang tawag sa karunungang ginamit sa kanya ay pamaham. Isang uri ng barang kung saan itinatanim sa katawan ng biktima. Ngayon sabihin mo sa akin, kaya bang ipaliwanag ng siyensya ang mga pangyayaring ito? Wika ni Tatang Hezekias. Sabay taas ng damit ng dalaga. Nawala ang maliliit na sugat nito sa balat. Maging ang mga pamamaga at peklat na dulot ng mga naunang sugat. Kinusot ng binata ang kanyang mga mata sa pag-aakalang pinaglalaroan siya ng imahinasyon. Teka, paano nangyari to? Paanong nawala ang mga sugat niya? Tanong ni Lino. Tinitigan nito ng mabuti ang katawan ng pasyente. Tila walang nangyari
at parang hindi nagdaan sa matinding hirap. Ilang sandali pa nagising ang dalaga. Ayon dito magaan na ang pakiramdam. Wala nang nararamdamang sakit. Salamat po, Tatang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Siguro patay na ho ako kung hindi ko po kayo nakilala. Huwag akong pasalamatan mo kung hindi ang Panginoon at ang malakas mong pananalig. Dahil yon ang nakapagpaligtas sa iyong buhay. Hindi ako. Kasangkapan lang ako ng Diyos para sa katuparan ng kanyang mabuting gawain. Gayon pa man po, maraming salamat sa inyo. Handa na po akong umuwi. Tinignan ni Tatang Hezekias si Lino. Dali-dali itong lumabas ng silid upang tawagin ang mga doktor. Alam ng binata, hindi maniniwala ang mga ito sa nangyari. Hindi rin alam ni Lino kung paano niyang ipapaliwanag ang lahat. Hindi kaya nagkamali lang ang mga doktor sa Maynila? Imposible yun, Dok. May mga pagsusuri Ilang beses ginawa. Pareho lang ang lumabas na resulta. Ang hindi ko lang maunawaan kung paano gumaling ng ganong kabilis ang sugat ng pasyente. Siguro nga totoo ang mga himala, Lino. Pero hindi ito maaaring makarating sa labas. Hanggat maaari, sasagutin natin ang mga tanong. Akuin ng pagkakamali. Pero hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa himala ang nangyari. Naiintindihan ko po, Dok. Ako na pong bahala. Pero sino ba ang nanggamot sa kanya? Hindi po kayo maniniwala kung sasabihin ko. Si Tatang Hezekias ang gumamot sa pasyente. Hindi na ako magugulat, Lino. Ang totoo, alam ko na merong kakaiba sa taong yun. Pero syempre, dahil alagad tayo ng siyensya, hindi natin pwedeng panigan ng ganong uri ng pangyayari. Ang ibig mong sabihin, Dok, naniniwala kayo sa mga albularyo? Oo, Lino. Dahil simula pa lang, hindi pa natutuklasan ng makabagong medisina, sila na ang umiiral. Nangunguna sa larangan ng panggagamot. Kung hindi ka nakasuot ng uniforme, Dok, masasabi ko talaga, malakas ang pananalig mo sa mga kagaya ni Tatang Hezekias. Magpasalamat na lang tayo sa Panginoon. Nagpadala siya ng taong kagaya ni Tatang Hezekias. O siya, asikasuhin mo ng pagpapawi sa pasyente mo. Matapos makipag-usap, umalis na sa tanggapan ng doktor ang binata. Pinuntahan nito ang pasyente na noon ay kausap ni Tatang Hezekias. Kumusta ang pakiramdam mo, Isabel? Maayos na po. Maraming salamat po sa inyo. Makakauwi ka na. Asahan mong hindi na muling mauulit ang nangyari. Dahil ngayong gabi, papatawan ko ng parusa ng barang sayo. Maraming salamat po, Tatang, ha. Tatanawin kong malaking utang na loob ang ginawa niyo para sa akin. Wala kang dapat tanawin na utang na loob, iha. Ginawa ko lang ang nararapat. Nakahanda na mga papeles mo, Isabel. Bukas sa bukas tatawid ka na sa Kapitolyo para makabalik sa Maynila. Matapos ang pag-uusap ng tatlo, iniwan na nila ang dalaga para makapagpahinga. Nagpunta si Lino sa kubo ng matanda upang doon ipagpatuloy ang usapan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari, Tatang. Akalain mo, totoo pala ang mga sinabi mo noon? Pero ngayon, ikaw na mismo nakapagpatunay. Anong masasabi mo? Hindi lang pala dapat siyensya ang batayan sa lahat, Tatang. Dapat balanse, pisikal at espiritual. Ngayon, pakinggan mo ang sarili mo, Leno. Hindi na ikaw yung taong palaging nakikipagdiskusyon sa akin, lalong-lalo na tungkol sa mga bagay na ito. Oo nga po Pero Manong, hindi ko pa rin po lubos maisip kung paano nyo napagaling ang pasyente. Teka, loko tong tatay mo. Iniwan lang pala yung mga libro ko dito sa lamesa.
Eto, basahin mo ang 4 na aklat upang maunawaan mo ang lahat ng tungkol sa barang at iba pang itim na salamangka. Pinag-aralan ni Lino ang mga aklat ni Tatang Hezekias. Hindi lang tungkol sa itim na salamangka ang natuklasan, maging ang makalumang pamamaraan ng panggagamot. Sa pamamagitan ng dasal, nakasulat din sa mga aklat. Ilang araw ang ginugol ng binata sa pagbabasa hanggang sa lubos na maunawaan ang nilalaman ng mga aklat. Dito namulat ang kaisipan ni Lino na hindi lang ang mga tao ang nananahan sa mundo. Simula nang basahin niya ang mga aklat, tuluyang nag-iba ang pananaw ng binata sa aspeto ng buhay. Napagtanto na ang mga pinag-aralan niya sa universidad, kapiranggot lang kung ihahambing sa mga kaalaman na nakatago. Dahil na rin sa mga aklat, lalo pang nakilala ng binata si Tatang Hezekias, naunawaan ang buong pagkatao. Makalipas ang ilang araw, napansin ng binata na hindi lumalabas ng kubo ang matanda, kaya naisipan niya itong dalawin. Napag-alaman ni Lino na naghahanda ang matanda para sa isang ritual. Anong ritual po yung pinaghahandaan niya, Tatang? Naalala mo ba ang pinangako ko sa pasyente? Pinaghahandaan ko ang pagtugis sa mambabarag. Pagtugis? Paano niyo po gagawin yun? Hindi naman kayo umaalis dito sa isla. Sa pamamagitan ng kumbate espiritual, nagkaroon na ako ng koneksyon sa mambabarag nung ginamot ko si Isabel. Hindi na mahirap para sa akin na matunton siya. At mamayang gabi, magsisimula ang isang mahabang labanan. Wika ni Tatang Hezekias. Nang mga sandaling iyon nagpasya si Lino na manatili upang panoorin ang gagawin ng matanda. Nagulat ito nang biglang magbukas ang pinto ng kubo at makita ang ama. Oh, ano ginagawa mo dito? Akala ko ba may trabaho ka pa? Tapos na yung toka ko sa pag-iikot, Tay. Kaya sinamahan ko si Tatang Hezekias sa gagawin niyang pagtugis sa mambabarang. Kayo po, ano bang ginagawa niyo dito? Kung ano ang dahilan mo, yun din ang sa akin. Tatang, eto na nga pala ang hinihingi niyong supot ng uling. Maraming salamat, Berhel. Simulan mo na ang pagpapaningas nang makapagpausok na ako ng mga insenso. Habang nagpapaningas ng baga, napansin ni Lino ang suot na kwintas ng ama. O Tay, saan naman ang galing yung kwintas mo? Ito ba? Bigay ni Tatang Hezekias. Pang-proteksyon ko daw. Mabuti na lang nabanggit mo. Nga pala, Lino, heto. Suotin mo ang kwintas na ito. Habak ang tawag dyan. Poprotektahan ka laban sa espiritual na atake. Saan naman po nang galing yung habak, Manong? Ang dami mong tanog. Saan pa ba manggagaling yan? Di sa akin. Ako mismo ang gumawa ng mga yan. Kaya makakasiguro ka, epektibo ang mga habak. Ngayon isuot mo na. Magsisimula na ako sa ritual. Isinuot ni Lino ang habak. Naupo sa tabi ng ama. Habang pinagmamasdan ni Tatang Hezekias ang ginagawa, paulit-ulit na nag-uusal ang matanda. Sinasabayan pa ito ng pag-ihip sa hangin, pagkumpas sa mga kamay. Ilang sandali pa ay naupo ito at tumahimik. Ano po bang ginagawa ni Tatang, Tay? Parang natutulog lang naman siya. Hindi ko rin alam, Lino. Ang mabuti pa manood lang tayo. Wika ni Mang Berhel. Muli nilang ibinaling ang tingin sa matanda. Nakitang nanginginig ang katawan nito. Akmang lalapitan na sana ni Lino nang bigla itong magsalita. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Wika ng matanda. Napahinto si Lino nang makita ang dugo sa palad ni Tatang Hezekias. Anong nangyayari sa inyo, Tatang? Bakit may dugo yung kamay nyo?
Hindi sumagot ang matanda. Nagpatuloy lang ito sa ginagawa. Lingid sa kalaman ni Lino, nakikipagtunggali ito sa mambabarang na naglagay ng sakit sa kanilang pasyente. Ilang minuto pa ang nakalipas. Biglang napasigaw ang matanda at bumagsak. "Tatang! Ano po nangyari? Sumagot ka, Tatang!" Nawalan ng malay ang matanda. Kaya dali-dali itong binuhat ni Lino. Inhiga sa papag. Maya-maya ay nagkamalay na ito. Sa pagkakataong iyon, pinaliwanag niya ang kaganapan. Masyadong malakas ang mambabarang at wala na sa kondisyon ang katawan ko upang kalabanin pa siya. Sa paglipas ng mga taon, lalo kong nanghina. Hindi ko ngayon alam kung paano kong tutuparin ang pangako kay Isabel. Hindi na po mahalaga kung di ka manalo, Tatang. Ginawa niyo naman po ang nararapat eh. Magpasalamat na lang tayo na nagawa niyong makaalpas. Pero hindi lang yon ang natuklasan ko. Ang mambabarang na nakasagupa ko ngayon lang, siya din ang nakalaban ko noon. Ang mambabarang na sinasabi niyong nagbigay ng sakit sa inyo. Oo, Lino. Siya nga. At hindi malabong matuntun niya ako. Ano pong gagawin niyo kung sakali, Tatang? Kailangan ko siyang harapin. Ito lang ang tanging paraan para matapos ang laban. Paano mo siyang matatalo, Tatang? Ang sabi mo wala na sa kondisyon ng katawan mo ah. Tama ka. Wala na nga sa kondisyon ng katawan ko. Kaya ikaw ang haharap sa kanya. Teka, wala akong alam sa ganyang larangan, Tatang. Bakit ako yung haharap sa taong yun? Magtiwala ka lang sa akin, Lino. Ako ang magtuturo ng mga dapat mong gawin. Pero Tatang, hindi ako sigurado kung matatalo ko isang batikang mambabarang. Nagawa nga kayong taniman ng sakit eh. Kung tutuusin, mahusay na kayong manggagamot. Ako, ngayon palang matututo. Halos wala nga akong karanasan dyan eh. Hindi nga ako naniniwala dyan eh. Alam ko. Kaya nga wala kang dapat sayangin na oras. Hindi mo pa rin ba napapagtanto? Napapagtanto? Ang alin, Tatang? Ang lahat ng ito ay may dahilan kung bakit ipinakita sa iyo ng Diyos ang mga ganitong bagay. Pero Tatang, huwag ka nang magdahilan. Ihanda mo ang iyong sarili dahil bukas na bukas magsisimula na ang iyong puspusang pagsasanay. hindi na nakatanggi si Lino dahil naisip nito ang maaaring kalabasan kung sakaling hindi niya tanggapin ang alok ng matanda. Marami ang mapapahamak, kabilang na ang mga kasama nila sa isla. Kinabukasan, sinimulan ni Tatang Hezekias ang pagtuturo sa binata. Ang unang aral na itinuro nito, kung paanong kontrahin ang pamaham na karaniwang ginagamit ng mga mambabarang. Nakasaad ang mga aral na ito sa unang aklat na naglalaman ng mga paraan kung paanong gamutin ang kulam, barang at panggagambala ng mga engkanto. Ngayong alam mo na ang aral kung paanong kontray ng mga mambabarang, ituturo ko naman sa iyo mga dasal na maaaring gamitin para mahuli sila at ikulong sa ibang dimensyon. Ibang dimensyon? Pwede pala yun, Tatang? Oo. Yon ang ginawa ko nang subukan kong labanan ng mambabarang na nagbigay ng sakit sa akin. Ngunit matinding konsentrasyon ang kailangan upang magawa ito. At sa oras na mawala ka sa wisyo, makakawala ang kaluluwa ng mambabarang at siguradong ikaw ang mamamatay. Delikado pala yung aral na tumanong eh. Parang pinanghihinaan na ako ng loob ah. Hindi to ang oras para dyan. O siya, maganda ka na. Sisimulan na natin ang ikalawang bahagi. Nagpatuloy ang pagsasanay ni Lino hanggang sa tuluyan niyang makabisa ang lahat ng aral na dapat matutunan.
At upang masubukan, gumawa ng paraan si Tatang Hezekias. Kahit papano may nalalaman sa pambabarang ang matanda. Ginamit nito ang isa sa mga kasamahan ni Lino. Dali-dali niya itong inalalayan papasok sa isang silid. Kagad kinakitaan ng binata ng senyales ng kulam ang kasama. Siniguro ni Lino, walang makakakita sa gagawin niya. Sinarado ang pintuan ng silid. Sinimulang gamutin ng kasama. Wala itong malay ng mga sandaling iyon. Kaya kampante si Lino na wala itong maaalala. Nasa kalagitnaan ng panggagamot ang binata nang maramdaman nito ang presensya ni Tatang Hezekias sa katawan ng kasama. "Tatang, alam kong ikaw ang may gawa nito kaya pakiusap. Itigil mo na." Wika ng binata. Nasa likod lang ng silid ang matanda. Nang mabuko ito ni Lino, lumabas sa pinagtataguan at pumasok sa silid. Mahusay. Ngayon masasabi ko na handa ka ng harapin ang totoong mambabarang. Pero paano po natin siya mahanap, Tatang? Huwag kang magmadali. Darating tayo dyan. Sa ngayon ang kailangan mong gawin ay maghanda. Sige na, ako nang bahala sa isang ito. Ilang araw matapos ang pagsubok ng matanda, dumating ang pinaka-inaantay nito. Sa pagkakataong iyon, hindi inasahan ni Lino ang mga mangyayari. Kasalukuyang nagtatrabaho ang kanyang ama nang bigla itong sinugod sa klinika. Saktong naroon ang binata kaya kagad siyang inasikaso. Pagkahawak pa lang ni Lino sa kamay ni Mang Berhel upang kunan ng pulso, naramdaman na nito ang malakas na presensya ng isang tao. Alam niyang hindi si Tatang Hezekias ang may gawa nito. Sigurado siya na ito na ang inaantay. "Sandali lang, Tay. Maiwan muna kita. Pupuntahan ko lang si Tatang." Bakit, Lino? Anong nangyari? "Mamaya ako na po ipapaliwanag. Sa ngayon magpahinga po muna kayo." Dali-daling umalis. Pagbalik nito kasama niya na si Tatang Hezekias. Ilang minutong pagkawala, mabilis na lumala ang kondisyon ng ama. Namantalang buong katawan at nang hawakan ni Lino ang kanyang kamay, biglang napasigaw si Mang Berhel. Walang duda. Ito na nga ang mambabarang na inaantay natin, Lino. Handa ka na ba? Handa man ako o hindi, wala na ako magagawa pa. Kailangan kong iligtas ang buhay ni Tatay. Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Ngayon simulan mo nang tawagin ang mambabarang. Alam kong nag-aantay lang siya sa mga susunod mong gagawin. Tandaan mo, susubukan niya ang kaalaman mo. Huwag kang magpapadala sa takot dahil sa oras na mangyari yon, lalamunin ka nito. Wika ng matanda. Kinuha ni Lino ang isa sa mga aklat nito. Nagulat si Tatang Hezekias dahil ang librong iyon naglalaman ng pangpuksang mga dasal. "Wala na ako magagawa. Kailangan ko na siyang tapusin, Tatang. Kung hindi, si Tatay ang mapapahamak." Ikaw ang nakakalam ng dapat gawin, Lino. Ngunit binabalaan kita. Masyadong malakas sa mga dasal sa librong iyan. Hindi ka maaaring magkamali dahil sa oras na mangyari yon, buhay ng tatay mo ang malalagay sa panganib. "Naunawaan ko po, Tatang." Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali pa sinimulan ni Lino ang pagtawag sa kaluluwa ng mambabarang. Kaso nga lang nakailang ulit siya ng pagsambit na mga dasal. Hindi ito tumutugon. "Mukhang hindi umiepekto ang ritual ko, Tatang. Anong maaari kong gawin?" Maaaring tama ka, pero maaari ding mas malakas ang kanyang depensa, kaya hindi mo siya magawang hugutin. Gamitin mo ang patpat na ito.
Inabot ng matanda ang patpat. Kinuha naman ito ng binata. Inasala ng dasal sabay tutok sa tiyan ng ama. Dito na nagsimulang sumigaw si Mang Berhel na tila ba kinukuryente. Mukhang parehong mali ang sapantahan natin, Lino. Nasa katawan na siya ng iyong ama. Nahuli mo ko, tanda. Ngunit sa palagay mo ba, matatalo mo ko? Tinanggap ko na ang pagkatalo ko sa'yo. Kaya nga haharap ka sa isang bagong katunggali. Nandito ako. Ako ang harapin mo. Wika ni Lino. Ibinaling ni Mang Berhel ang tingin sa binata, ngunit tila hindi niya ito nakikita. Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Nagulat si Tatang Hezekias dahil nagawang gumamit ni Lino ng sabulag kasabay ng kanyang poder at depensa. Hindi na mahalaga kung hindi mo ako makita. Naririnig mo naman ako, di ba? Karuwagan ang hindi mo pagpapakita. Mas karuwagan ng manakit ng iba sa pamamagitan ng kakayahan na binigay sa'yo. Ipinangako ko sa sarili ko na sa oras na mahuli kita, hindi ko napapalampasin ang pagkakataon. Nagawa mong talunin si Tatang Hezekias. Ibahin mo ko dahil ihahatid kita sa impyerno. Wika ni Lino, sabay buklat ng mga pahina sa hawak na aklat. Nag-usal ito ng mga dasal. Sunod-sunod na pamparusa ang inihip nito sa patpat. At nang muli niyang idikit sa katawan ng ama ang bagay na yon, umangat ang katawan nito habang nagpupumiglas. Panay din ang pagsigaw nito, bagay na nakakuha naman ng atensyon ng mga tao sa pasilidad. Bilisan mo na, Lino. Kailangan mo nang tapusin ang laban bago pa mahuli ang lahat. Huwag kang magmadali, Tatang. Darating tayo dyan. Ngayon ipapalasap ko sa kanya ang lahat ng sakit na pinaranas niya sa mga naging biktima. Tuloy-tuloy sa pagsigaw ang mambabarang na nasa loob ng katawan ni Mang Berhel. Hindi ito tinigilan ni Lino hanggang sa kusa na itong sumuko. Sino ka? At bakit ganyan kalakas ang kapangyarihan mo? Hindi na mahalaga kung sino ako. Ngunit kailangan mong malaman na itong kaparusang ipapataw ko sa'yo. Ginilit ni Lino ang leeg ng ama gamit ang kanyang patpat. Unti-unting kumalma ang katawan ni Mang Berhel hanggang sa tuluyan nitong huminahon. At para masigurong wala na ang mambabarang sa katawan ng ama, muli itong nag-usal ng panumbalik. Hindi na sumagot ang ama. Nawalan ito ng malay. Nangangahulugan na nagtagumpay sila sa pagpatay sa mambabarang. Hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon ng mambabarang na lumaban. Pero magaling ang ginawa mo. Hindi na masama para sa isang bagito. Nagawang makapatay ni Lino ng isang mambabarang sa pamamagitan ng kaalamang natutunan. Ito ang unang beses na nagawa niya ang bagay na ito, kaya medyo nakaramdam ng kaunting awa ang binata. Hindi ka dapat maawa sa taong yon, Lino. Isipin mo na lang ang mga penerwisyo niya na nabigyan mo ng katarungan. Hindi ito ang sinumpaan kong tungkulin. Naging alagad ako ng medisina para magligtas ng buhay. Hindi para kumitil. Pero para sa mga ganong uri ng tao, babaliwalain ko ang pinangako ko sa sarili. Ito ang naging dahilan ng pagbabago ng buhay ni Lino. Ilang taon pa ang nakalipas. Tuluyan ng gumaling ang lahat ng pasyente sa lugar. Nagpasya din si Lino na bumalik sa Kapitolyo upang mamuhay ng normal. Hindi na nito nagawang mag-asawa. Itinoon ang pansin sa pagtatrabaho at sa bagong tungkulin. Si Tatang Hezekias naman, tuluyan ng namaalam.
Ngunit ganun pa man, masaya itong iniwan ang mundo dahil alam niya, matagumpay niyang naipasa at naipamana sa isang binata ang 4 na malalakas na aral, ang 4 na aklat ng ermitanyo. Nangangailangan ka ba ng pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance? Narito ang Gabay Medalyon, Gabay Pangkalahatan. Kung papansin nyo mga kabayan, ang simbolismo na nasa loob ng Gabay Medalyon ay mula sa old alphabet ng mga Pilipino na kung tawagin ay baybayin. Ang ibig sabihin yan ay kalasag, kalakasan, kayamanan, at katalinuhan. Yung nasa gitna naman mga kabayan ay inspired sa buskalan tattoo na ang ibig sabihin ay travelers and compass. Pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Meron tong 6 na sangkap sa loob. Gawa to ng 6 na antingero mula sa Negros. Sila'y nagkonsagra, sila'y nagbasbas. Kaya kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay, pwede mong subukan ng Gabay Medalyon. Kung interesado ka, i-search lang ang shop ng Lika Merchandise or pindutin yung yellow basket na nasa baba.